Tayo po ay manalangin mga kapatid. Let's pray. O dakila at makapangyarihan naming Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa panibagong umaga na inyo pong ipinagkaloob sa amin. At maraming salamat po sa pag-iingat sa amin sa panahon na kami po ay natutulog. Sa mga oras na ito ay aming patuloy na nilalapit sa inyo ang aming programa. Nanawa sa mga bagay na aming pong mapapakinggan, ang inyo pong banal na espiritu po ang ipagkaloob sa mga magsasalita. At patuloy na bigyan kami ng unawa upang ang bawat aming mapapakinggan ay mas lalo magpapalakas ng aming pong pananampalataya. Maraming salamat po na patuloy na pinakinggan ang aming mga panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God first morning mga kapatid. God first morning po. God first morning po, Pastor. Yan. God first morning po. Yan. Purihin po natin ang Panginoon sa panibagong umaga po na ito na ipinagkaloob po sa atin ng atin pong Panginoon na tayo po muli ay makapakinig at mag-aral ng kanya pong mga salita. Sa umaga pong ito ay akin pong ibabahagi po sa inyo ang mangunguna po sa ating pong programa. Ang kasunod ko po ay Bible reading na ipagkakaloob po sa atin ni Sister Rain De Leon. At ang kanya pong librong babasahin ay sa libro po ng Awit, Kapitulo 21. At ang ating pong reflection ay ipagkakaloob po ng ating pong dalawang pastor. Ang una po ay si Pastor Rachel Capobres. At ang kasunod po ay kasunod po ay si Pastor Archie Cabukos. At pagkatapos po noon ay pangungunahan po tayo ni Sister Rain sa atin pong panalangin. At pagkatapos kasunod po noon ay ang ating pong devotional sa Jesus Wins. Ang pamagat ang kanyang pagiging ganap na ipagkakaloob po sa atin ang ating pong kapatid na Sister Normita Baron. At pagkatapos po noon ay yung promotional video po natin and ang Councils on Stewardship na may pamagat po na Economy from Principle na ipagkakaloob po ni Pastor Joey De Ocampo. At pagkatapos po noon ay dadako po tayo sa ating pong Acts Prayer na ang Adoration and Confession po ay ipagkakaloob po sa atin ni Pastor Rachel Capobres at ang Thanksgiving and Supplication ay pagkakaloob po ni Pastor Archie Cabukos. At ang closing song and closing prayer and benediction po na ipagkakaloob po sa atin ng ating pong pastor na si Pastor Joey De Ocampo. Mga kapatid, ito po ang pagkakasunod-sunod po ng ating pong programa ngayong umagang ito. God first morning po at ibigay po natin ang pagkakataon kay Sister Rain para po sa ating pong Bible reading. Muli po, God first morning po sa ating lahat. Sister Rain, kayo na po. First morning po. God first morning po. Ang ating pong babasahin ngayon, tulad po ng nabanggit ni Pastor Sam, ay sa mga awit, Kabanata 21. Ano po yung magsimula? Ang hari ay magagalak sa iyong kalakasan, O Panginoon, at sa iyong pagliligtas gaano kalaki ang ikagagalak niya. Binigay mo sa kanya ang nais ng kanyang puso at hindi mo ikinait ang hiling ng kanyang mga labi. Sapagkat iyong sinalubong siya ng mga kapalaran na kabutihan, iyong pinuputungan ng isang putong dalisay na ginto ang kanyang ulo. Siya'y humingi ng buhay sa iyo, iyong binigyan siya, pati ng kahabaan ng mga kaarawan magpakailan paman. Ang kanyang kaluwalhatian ay dakila sa iyong pagliligtas,
karangalan at kamahalan ay inilalagay mo sa kanya. Sapagkat ginagawa mo siyang pinakamapalad magpakailanman, iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. Sapagkat ang hari ay tumitiwala sa Panginoon, at sa kagandahang loob ng kataas-taasan ay hindi siya makikilos. Masusumpungan ng iyong kamay ang lahat ng iyong mga kaaway. Masusumpungan ng iyong kanan yaong mga nangagtatanim sa iyo. Iyong gagawin sila na gaya ng mainit na hurno sa panahon ng iyong galit. Sasakmalin sila ng Panginoon sa kanyang puot at susupukin sila ng apoy. Ang kanilang bunga ay iyong lilipulin mula sa lupa, at ang kanilang binhi ay mula sa gitna ng mga anak ng mga tao. Sapagkat sila'y nag-akala ng kasamaan laban sa iyo, sila'y nagpanukala ng lalang na hindi nila maisasagawa. Sapagkat iyong patatalikurin sila, ikaw ay maghahanda ng iyong mga bagting ng busog laban sa mukha nila. Mataas ka, O Panginoon, sa iyong kalakasan. Sa gayoy aming aawitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan. Amen. Maraming salamat po. Bigay po natin ang pagkakataon sa ating pong reflection. Niyo na po. Pastor, kayo na po. Pastor Rachel. Okay, happy God first morning po, mga kapatid at mga kaibigan. And First morning po, Pastor. purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ng kapitulo na ating pong tinunghayan ngayong pong umaga, chapter 21 ng mga awit. Yan, ito po ay pagpapahayag ng hari kung gaano po kabuti ang Panginoon sa kanya. Ayan. So kung babalikan po natin yung talata, ang hari po ay nagagalak sa Panginoon. Isang pagpapahayag po ng kagalakan sa ating dakilang Diyos. Ano nga po ang dahilan bakit po siya, ang hari po ay nagagalak? Sapagkat ang pagliligtas ay ipinagkaloob ng Diyos sa mahal na hari. Yan. Ang kanyang puso po, ang wika ay yung kanyang mga kahilingan, ipinagkaloob. At kung babasahin po natin yon, tinanggit po rito yung mga pagpapala, yan, yung pagliligtas, at yung marami pang bagay ay tinanggap niya buhat sa ating pong Panginoon, yung pagtatagumpay. Yan. So expression po to ng pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kahapon po, binasa po natin sa chapter 20 yung kahilingan ng panalangin na may kinalaman na nawa ang yung pagtatagumpay, kaligtasan, pamuhin ng hari. At ngayon po sa chapter 21, at ito na po yung katugunan ng pagpapahayag ng pagpapasalamat sapagkat sa bagay na ito pinagkaloob ng Diyos sa mahal na hari po yung pagtatagumpay. So isang magandang bagay po na nakita ko dito, mga minamahal yung mga kapatid, yung pagkilala sa Diyos na ang tagumpay, kaligtasan, yung mga pagpapala ay nagbuhat sa ating mahal na Panginoon. So dito makikita natin yung acknowledge ng hari. Haring David, na ang lahat ng mga bagay ay nagbuhat sa ating mahal na Panginoon. So ito po yung mahalaga para ho sa atin. Kasi kadalasan sa tao ay nakakalimutan nating pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa mga bagay na kanyang ipinagkaloob sa atin. Lalo na po yung may kinalaman sa kaligtasan. Minsan nalilimutan natin na mga pagpapala, yung kanyang gabay, yung kanyang proteksyon, ay ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. So, kaya sinabi ko rito na ang mahal na ari ay kinilala po niya na lahat ito ay hindi galing sa kanyang sariling lakas, hindi galing sa kanyang sariling talino o ano pa man, kundi lahat ito ay nagbuhat ating pong mahal na Panginoon. So una po yung kilalanin natin. Ano mang meron po tayo na pinagkaloob ng Diyos, lalo na yung kanyang pag-iingat, pagtatagumpay laban sa ating pong spiritual na pakikipagbakat, panampalataya, yung ating mga pangailangan sa buhay,
lahat po ito ay nagbuhat sa ating mahal na Diyos. Yan. Kaya dapat po nating ipagpasalamat. Kung wala ang ating Panginoon, ay makikita natin hindi natin matatamo ang anumang bagay po na meron po tayo. Kaya ito po ay pagpapahayag sa talatang ito ng mahal na hari ng pagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos. Yan. Sa pamamagitan ng iyong pagliligtas, dakila ang iyong kaluwalhatian ng wika po sa Biblia, ipinagkaloob mo sa Kanya ang karangalan at kamahalan. Yan. So makikita nyo, idinidirect, kinikilala ng hari ang lahat ng ito ay nagbuhat sa ating Panginoon. Marami po tayong karanasan sa buhay na talagang nasa-challenge yung ating pong pananampalataya. Mga pagsubok sa buhay. Pero once pala natin na hiniling ang pagliligtas o yung tulong ng ating Panginoon, makikita ho natin na ang Panginoon po ay talagang sumasaklolo sa atin, tumutulong sa atin. Sabi nga, ibinigay ng Panginoon sa hari yung kanyang mga kahilingan. Ayan. Kaya makikita natin, ang Panginoon talaga ay tumutulong po sa atin, sa ating mga pangangailangan, lalo na po sa spiritual nating buhay, siya ay umaalalay sa atin. Hindi matatamo ng hari ang pagliligtas. Hindi matatamo ng hari ang mga pagpapalang ito. Hindi matatamo ng hari ang pagkatampay laban sa kanyang mga kaaway kung hindi po siya tinulungan ng ating mahal na Panginoon. Kung ating babalikan yung mga kwento ng kasaysayan, hindi lang po ng mahal na hari, kundi ang mga iba't ibang lingkod ng ating Panginoon na ginabayan ng Panginoon, iningatan at pinatoksyonan ng Panginoon, makikita ho natin sa kanilang karanasan, imposibleng maranasan ng pagtatagumpay sapagkat makapangyarihan yung kanilang, malakas yung kanilang mga kaaway. Kaya nga sa maraming karanasan ng anak ng Diyos sa Biblia, hindi lang po sa mahal na hari, ipinamalas ng Panginoon po yung kaligtasan, pinamalas ng Panginoon yung pagpapala, pinamalas ng Panginoon yung pagtatagumpay. Kaya nga po dito, nakamit ng hari ang mga kahilingan ito sapagkat ipinagkaloob ng ating po. Imposibleng karanasan, imposibleng bagay, pero naging posible sa tulong ng ating mahal na Panginoon. So ganoon din sa atin mga kapatid, maraming mga karanasan tayo sa buhay na para bagang imposible na ating itong malalampasan. Pero pag ating palang hiniling ang tulong ng Panginoon, lalo na po sa ating spiritual na buhay, siya'y sasaklolo, siya'y aalalay, tayo po ay kanyang tutulungan at aalalayan. Yung mga baterya na bagay ay lang po yun, bonus na lang po yun, yung mga pagpapala na po kasabay ng pagkilala natin sa dakilang pagliligtas ng Panginoon, kasabay din nun ibinibigay niya ang marami pang bagay. Kaya unang bagay dito, huwag nating kalimutang pasalamatan po ang Panginoon. Sa lahat ng bagay na kanyang ginawa sa atin, kilalanin natin siya, pasalamatan natin siya kung ito'y ating gagawin. Una na tayong pinagpapala, una na tayong nabibless kapag tayo ay napapatibay sa ating pong pananampalataya. Yung pagkilala mga kapatid, huwag nating kalimutan. Meron po tayo, acknowledge po natin ito sa Panginoon at pasalamatan po natin siya. Yan. So yun lang po mga kapatid, ibibigay ko po ang kasunod sa ating po kay Pastor Archie po. Yan. God bless po. Thank you po, Pastor. Amen. Sa leksyon. So yung sa akin naman po mga kapatid ay pinapakita dito yung ang Panginoon ay sumasagot ng panalangin. Kung tayo po ay pinagkatiwala natin yung tagumpay sa bawat mga panalangin. Kung atin pong pagkakatiwala sa kanya mga kapatid ay ipapagkakaloob niya.
Kaya nakita ko po dito sa talata natin pong binasa mga kapatid ay yung kaligtasan, yung pagtatagumpay ay biyaya ng Panginoon. Yung honor, saka yung habang buhay, glory ay sa Panginoon nagmumula. Kaya dito sa verse 7 mga kapatid na binanggit dito ay for the king trusted in the Lord, and through the mercy of the Most High he shall not be moved. So kagandahan dito mga kapatid sa background ng talata na ating pong binasa ay bago sila dadako doon sa labanan ay kanila muna lang itinalaga ang kanilang buhay sa kamay ng Panginoon. And then nung dito sa chapter 21 nung sila bumalik ay sila po ay pinapasalamatan nila at nagkaroon ng celebration. Kaya mga kapatid, sa atin din pong buhay bilang isang mananampalataya kapag minsan nanalangin tayo sa Panginoon tapos sinagot ng Panginoon, nakalimutan nating pasalamatan siya, i-celebrate ang pagtatagumpay o pagsagot ng mga panalangin ng ating Panginoon. Kaya dito na-remind tayo mga kapatid na magkaroon din tayo ng special na celebration sa ating Panginoon, sa ating mga buhay mga kapatid. And then paano din natin i-response yung mga kabutihan ng Panginoon na ginagawad niya sa atin. Dito tinuruan din tayo dito sa pinakahuling talata sa verse 13 kung paano po natin i-celebrate o ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay mga kapatid. So dito rin sa pinakahuli mga kapatid, inilagay kasi dito yung sa verse 7 inilagay sa gitna yung 1 to verses 1 to 6 mga kapatid ay pinapakita yung kabutihan ng Panginoon na binibigay niya sa kanyang mga lingkod na nagtitiwala ng buo sa kanya mga kapatid. Dito naman sa 8 hanggang 12 mga kapatid, pinapakita dito na yung mga anak ng Diyos ay mayroon mang injustice o yung mga inaaway tayo, mga kapatid, ay sabi dito sa talata mga kapatid, na sa Romans chapter 12 verse 9, ay huwag tayong gaganti, mga kapatid. Kung hindi, ipaubaya natin sa Panginoon ang paghihiganti, mga kapatid. Kung hindi man tayo, ibig sabihin, hindi man tayo nirespeto ng mga kapatid sa ating pananampalataya na bilang isang leader at paglilingkod, o kaya naman ay mistreated tayo o injustice na karanas tayo, ay ipaubaya natin ang lahat sa Panginoon. Huwag nating ilagay sa kamay ang justice kung hindi ibigay natin sa Panginoon. Kasi sabi niya diyan, mga kapatid, ang Diyos ang gaganti, mga kapatid. Kasi ang Diyos din ang makipaglaban sa ating kaligtasan. Siya din ang makipaglaban doon sa ating mga kaaway, mga kapatid. Kaya napakabuti na dito sa verse 7 ay ipagkatiwala natin ang lahat. Buo nating buhay, pati nga ang kaligtasan natin, ang honor natin, ang kahabaan ng buhay natin, ipagkatiwala natin ang lahat, mga kapatid. Dito tayo sa response sa verse 13 na napakaganda, mga kapatid. Sabi niya dito, be thou exalt. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay nakakaranas ng pagtatagumpay sa ating buhay, ay itataas daw po natin ang Panginoon, mga kapatid. So, yan po mga kapatid. Kaya sabi dito sa John chapter 12 verse 32 na bilang isang mananampalataya na Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay tinuruan tayo dito sa ating reading
na si Kristo ang ating itataas, mga kapatid. Kapag si Kristo ang ating itaas sa ating mga buhay, ay marami ang mga taong lalapit sa Kanya, mga kapatid. Kung halimbawa, pinagkalooban tayo ng pagtatagumpay ng ating Panginoon, kung ang Panginoon ang na-exalt natin sa ating community, believers man o non-believers, makikita nila na sa pamamagitan ng iyong buhay, mayroong Diyos na tagapagligtas na pwedeng pagkakatiwalaan sa lahat ng hamon ng kanila pong mga buhay. So napakaganda, mga kapatid, sa lahat ng ating pagtatagumpay ay i-exalt natin ang ating tagapagligtas. Tapos dito sabi dito, mga kapatid, Lord, in thine own strength. So doon sa introduction ng talata sa verse 1, sa verse 2, mga kapatid, ay sinabi doon na, basahin natin, Thou hast given him his heart desire. No, desire, mga kapatid. So, si David, mga kapatid, ay mayroon na siyang before na nagtagumpay sila sa labanan, mga kapatid, before na sila nanalangin, ay mayroon na siyang personal relasyon sa Panginoon. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yun ang nagiging strength niya, mga kapatid. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, sa ating mga puso, nilagay dyan puso Kapag puso, center of our life, mga kapatid. Sa ating buhay, kapag ito pala ay si Kristo ang naging sentro ng ating buhay, mga kapatid, ayun ang ating maging kalakasan upang harapin ang mga injustice na ito, ang mga mistreated na ito, ang mga circumstances na ito, mga obstacles na ito sa ating pananampalataya, mga kapatid. No, maitindihan natin kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kasi siya na po yung ating naging buhay, mga kapatid. Kaya sabi din dito, mga kapatid, so will sing and praise thy power. So ito po, mga kapatid, binanggit dito yung sing and praises ay na-reflect ko dito, mga kapatid, yung isinabi doon sa Revelation 14 verse 3 and then Revelation 5 verse 9, mga kapatid. Napakaganda po ang sinabi doon, mga kapatid. Sabi dito, and they sang as it were a new song before the throne. So, mga kapatid, ito pala yung mga awit na ito, yung mga naliligtas nung nagtatagumpay kay Kristo. Mga kapatid, yung kanilang mga personal na experience with Jesus, personal na karanasan nila, mga kapatid. Ito po yung kanilang mga awit, mga kapatid, na sila lang ang makapagbahagi nito, sila lang ang makapag-awit nito. Ang mga karanasan nila, mga kapatid, ay magkakaroon pala ng isang makapangyarihang testimony para i-share, i-expand yung good news ng Panginoon sa kanilang buhay, sa misyon, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa ating mananampalataya, mga kapatid, na mayroon tayong pagtitiwala sa Panginoon. Ang ating laman ng ating puso ay si Kristo ang naging sentro at siya ang naitaas sa ating buhay. Ang mga karanasang ito ay pagtatagumpay. At ito rin ang ating ibabahagi sa ating mga community, believers man o non-believers, mga kapatid. Kaya magkakaroon talaga ng power, mga kapatid, ang ating mga personal na karanasan sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya napakaganda ang talatang ito na na-remind tayo bilang isang mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon na sa lahat ng uri ng ating pagtatagumpay, ang parangalan natin ang ating Panginoong Diyos. At gusto rin niya, bago pa tayo mananalangin, mayroon na tayong personal encounter with Jesus, personal na karanasan upang ang ating mga pagtitiwala sa ating Panginoon ay malubos at itong ating mga karanasan ay magkaroon ng kapangyarihan na magbibigay ng testimony sa iba upang makilala nila na mayroong tagapagligtas sa ating buhay. Happy God first morning, mga kapatid, at pasensya na nahabaan po.
Maraming salamat po, Pastor. Mga pastor, sa inyo pong reflection. At bago po natin ibigay kay Sister Rain ang panalangin, ay babasahin ko po yung reflection ng atin pong mga kapatid. Ang sabi po ni Brother Sunny Talusan, ang awit 21 ay awit ng kagalakan at pasasalamat ng hari dahil sa katapatan at pagliligtas ng Diyos. Ipinakita nito na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa lakas, pagpapala at presensya ng Panginoon. Ang aral dito, ang tagumpay ay dahilan upang tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ganon din ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng katatagan sa ating buhay, at ang pagpapala ng Diyos ang dahilan upang tayo ay dapat magbago ng ating buhay o ating pamumuhay, dahil hindi tayo matitinag kapag ang Diyos ang ating sandigan. Maraming salamat po. At ang sabi po ni Sister Net Lazaro, sa chapter 21, ipinakikita sa atin hindi lang sagot sa prayer ang ibinibigay ng Panginoon. Sobrang mga pagpapala ang ibinibigay niya. Nakita ko dito na ang Diyos natin dito ay mapagbigay. Hindi siya madamot. Pag humingi ka ng buhay, bibigay niya pati pagpapala. At ipinapakita din nito kapag nagtitiwala tayo sa Diyos. Mararanasan natin ang pagliligtas niya. Sa mga problema, imbes na mag-alala, purihin natin siya. Sabi nga ng isang nabasa kong quote, kung ang problema mo ay kasing laki ng barko, ang solusyon ng Diyos ay kasing laki ng karagatan. Maraming salamat po sa inyo pong mga reflection, mga kapatid. At ngayon po ay ibigay po natin ang pagkakataon kay Sister Rain sa closing prayer po. Okay, manalangin. Panginoon, amang banal na dakila ka po sa lahat. Aming pong tinataas ang aming pong pinakamataas na papurit pa salamat sa inyo pong dakilang pangalan, sapagkat sa aming pong nabasa, Panginoon, ay patuloy niyo po kami pinaalalahanan kung gaano po kayo kabuti at kung gaano po kayo kapagmahal, kapag mapagpatawad at mapagbigay sa amin po lahat, Panginoon. Amin pong pinapasalamatan at pinupuri ka sa lahat po ng mga magagandang bagay, sa iyo pong kagandahang loob, at maging rin, Panginoon, sa mga pagkatagumpay na patuloy niyo pong pinaparanas po sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga pagkakataon na pinapahintulot niyo. Maranasan po namin ang paghihirap o mga pagsubok upang po, Panginoon, ang niyo pong bayan ay patuloy po na ma-purify, patuloy po na malinis at patuloy po na madalisay sa ayon po sa inyo pong dakilang kalooban. Panginoon, ang lahat po ng kapurihan, sa lahat po ng mga magandang bagay at sa lahat po ng mga pagsubok na aming pong naranasan ay aming pong binabalik sa inyo pong dakilang pangalan, sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat na maluwalhati at mapuri. Panginoon, sa mga oras po na ito, naway maging karanasan po naman patuloy ang inyo pong gandahang loob, ang inyo pong mga pagpapala, at nang sa gayon, Panginoon, magamit po kami maging daluyan din po nawa ng pagpapala sa mga taong ay po makakasalamuha ngayong araw. Gamitin niyo po kayo, Panginoon, na maging dakilang instrumento nang sa gayon, Panginoon, ang mga taong aming pong makakasama at makakasalamuha sa araw po nito ay makilala po kayo bilang aming pong buhay na Diyos na aming pong sinasamba. Panginoon, kami po yung mga hindi karapat-dapat na tumanggap ng anumang mabuting pagpapala sa inyo, subalit kayo po humihingi, hindi po sang-ayon sa aming pong karapatan, kundi, Panginoon, kami humihingi at nagtitiwala sapagkat ito po inyo pong karakter at ito po inyo pong kasiyahan na patuloy na pagpalaan ninyo pong anak at inyo pong bayan. Panginoon, ay pong sinasamo ang lahat po ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito. Bigay po natin ang pagkakataon po sa devotional kay Sister Normita Baron.
Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. God first morning. Ang ating Apo. pong pagpaumanhin po ninyo, hindi ko na ma-open ng camera ko. Medyo mahina ang aking signal. Ang ating pong devotional ngayon ay pinamagatang ang kanyang pagiging ganap. Ang ating pong talata na pag-aaralan ay matatagpuan sa Mateo chapter 2 verse 15. Ang sabi po dito, ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Ang batang babae ay napakatalino, ngunit hindi kayang tustusan ng kanyang pamilya ang kanyang pag-aaral. Nagpasya siyang mag-enroll sa paaralan ng medisina at mag-apply para sa mga student loan. Siya ay naging isang napakamatagumpay na estudyante, ngunit nang nagtapos siya, nag-iisip siya kung paano niya mababayaran ng malaking utang na kanyang naipon. Pagkatapos, nakatanggap siya ng alok na trabaho na kasama ang pagbabayad ng buo sa kanyang utang bilang estudyante. Labis siyang natuwa. Mayroon bang sino man na nagbayad ng utang mo na hindi mo kayang bayaran? Ipinapahayag ni Mateo na muling naranasan ni Jesus ang kasaysayan ng Israel, na nagtagumpay siya kung saan sila ay nabigo. Kaya't paminsan-minsan ay nagbabanggit si Mateo ng mga talata mula sa Lumang Tipan tungkol sa Israel at iniaangkop ang mga ito kay Jesus. Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa pagbabalik ng sanggol na si Jesus mula sa Ehipto, kung saan binanggit ni Mateo ang Hosea 11 verse 1. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Ang Hosea 11 ay isa sa mga pinakamadamdamin na kabanata sa Lumang Tipan, kung saan ipinaliwanag ng Diyos gamit ang simbolismo ng ama o anak kung paano niya minahal ang Israel bilang kanyang anak, kung paano niya sila kinuha sa kanyang mga bisig at ginabayan sila sa pamamagitan ng mga panali ng pag-ibig. Ngunit gayon paman ay lumayo sila sa kanya. Ang bayan ng Israel sa pangkalahatan ay tingnan natin ang Exodus 4:22 at ang hari ng Israel sa pang-individual, tingnan ang 2 Samuel 7:14 ay ang dalawang paunang halimbawa sa lumang tipan ng relasyon ng ama at anak sa pagitan ng Diyos at ni Jesus sa bagong tipan. Ngayon, si Jesus ang magiging perpektong makaharing kinatawan ng bayan ng Diyos. Ang mungkahi ni Mateo na muling naranasan ni Jesus ang kasaysayan ng Israel at nagtagumpay sa mga bagay kung saan sila nabigo ay nagdala ng malaking kapayapaan sa aking kaluluwa. Ang katotohanan na si Jesus ay namuhay ng isang perpektong buhay at namatay ng isang perpektong kamatayan sa aking lugar, na nagbabayad ng utang na hindi ko kayang bayaran, ay siyang pinagmulan ng katiyakan ng aking kaligtasan. Kapag tinitingnan ako ng Diyos, nakikita niya ang perpektong katuwiran ni Jesus sa aking lugar. Kapag tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas, ang mga makasalanang bagay sa aking talaan ay natatakpan ng kanyang kahusayan. Ipinahayag ni Mateo sa Israel na ang kanilang kasaysayan ay nakatago kay Kristo. Dahil muling isinulat ni Jesus ang kanilang kasaysayan, inaanyayahan kita na maniwala sa gayon ding bagay. Ang iyong kwento ay kanyang kwento. Sa ating pong devotional ngayon, ipinakita ni Mateo na muling naranasan ni Jesus ang kasaysayan ng Israel at nagtagumpay siya kung saan nabigo sila. Gaya ng sinabi sa Hosea 11:1, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Tumutukoy ito sa pagbabalik ni Jesus mula sa
Ehipto bilang katuparan ng salita ng Diyos. Minahal ng Diyos ang Israel bilang kanyang anak, bilang kanyang bayan, ginabayan at itinama sa pag-ibig, ngunit lumayo sila sa kanya. Si Jesus naman ay namuhay ng ganap, walang kasalanan, nag-alay ng buhay, at muling nabuhay. Para saan? Upang bayaran ang utang na hindi natin kayang bayaran. Ang ating kasaysayan ng pagkabigo ay nakatago kay Kristo. Siya ang pumalit sa atin. Pinakpan ng ating mga kasalanan ng kanyang kaganapan at nag-alay ng kaligtasan. Tayo ay inaanyayahan na magtiwala dahil ang ating kwento ay maging kanyang kwento. Ginawa ni Jesus na ang bagay na hindi natin kayang gawin, yung pamumuhay ng ganap at walang pagkukulang, walang kapintasan. Tinawag ang bayang Israel o maging tapat na anak ng Diyos. Ngunit anong nangyari? Paulit-ulit silang lumayo sa Kanya. Paulit-ulit silang nagkasala. Ganon din po tayo mga kapatid. Nagkukulang tayo, nabibigo. At may utang na hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang tumbasan. Tulad po ng estudyante na sa halimbawang may utang na hindi mabayaran, ngunit nabigyan po ito ng lunas, di po ba? Gayon din ang pag-asa natin mula kay Jesus. Siya po yung pumalit sa atin, namuhay ng walang bahid, at binayaran ang lahat ng penalty ng ating kasalanan. Kapag tinitingnan tayo ng Diyos, nakikita niya ang kaganapan ni Jesus. Sa halip na yung ating mga pagkukulang ang nakikita, ang ating mga pagkabigo ay natatakpan ng kanyang katuwiran. Ngayon, ano po ang tanging dapat gawin lang natin? Ay yung magtiwala ng buong puso sa Kanya. Huwag po nating panatilihin sa ating ang sarili nating kwento, kundi ipagkatiwala ito lahat kay Kristo upang ang ating buhay ay maging patunay ng Kanyang biyaya at kaligtasan. Pagpalain po ng Diyos ang ating napag-aralan sa ating devotional ngayong umaga. Amen po. Amen. Thank you, ma'am. Thank you din po. Ma'am. Yes po. Closing prayer po. Tayo po ay manalangin. O dakila po naming Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Kayo ang aming Diyos na sinasambang patuloy dahil sa inyong kabutihan, dahil sa inyong pagiging ganap. Kayo ang siyang nagpatawad ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya kami po ay aming patuloy na tinitangala, itinataas sa inyong biyaya, sa inyong kaganapan. Kayo ang siyang nagpatawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Tinubos po ninyo kami sa penalty ng kasalanan. At dahil sa inyong pag-ibig, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Kami po ay Aba, at alam po namin na kayo ay nandyan palagi upang kami ay inyong patuloy na gabayan sa aming pamumuhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng mga bagay na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Amin pong patuloy na idinadalangin sa inyo ang aming speaker na si Pastor De Ocampo. Pangunahan po siya sa kanyang mensahe ngayong umaga para sa bawat isa sa amin. Patuloy po kaming pagpalain sa tuwi-tuwi na at ang inyong mayamang basbas ang siyang patuloy namin makamit sa araw-araw. Maraming pong salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Kalaki po ng pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Amen.
Sa mundong naghahanap ng pag-asa, tinatawagan ng Diyos ang kanyang bayan upang magsalita ng may iisang tinig. Ang One Voice 27 ay isang pandaigdigang kilusan ng Seventh-day Adventist Church na inaanyayahan ang bawat miyembro, bawat pamilya, bawat lokal na iglesia at bawat ministeryo na sama-samang itaas si Jesus. Simple ang mensahe. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Sa taong 2027, gugunitain natin ang isang banal na yugto sa kasaysayan. Humigit kumulang 2,000 taon mula nang bautismohan si Jesus at simulan niya ang kanyang ministeryo sa publiko. Muit ang One Voice 27 ay hindi lamang para sa mga pastol, hindi lamang para sa mga ebanghelista, at hindi lamang para sa mga media ministry. Ito ay misyon para sa lahat. May bahagi ang bawat miyembro ng iglesia. Ang iyong cellphone ay maaaring maging pulpito. Ang iyong tahanan ay maaaring maging sentro ng pag-aaral ng Biblia. Ang iyong patutuo ay maaaring maging unang hakbang ng isang tao sa pagbabalik sa Diyos. Ang iyong paanyaya ay maaaring magbago ng isang buhay. Kaya paano makikibahagi ang bawat miyembro? Sa September 5, 2026, sabay-sabay tayong magsimula. Manalangin kasama ng iyong iglesia. Ibahagi online ang opisyal na mensahe. I-post ang inyong personal na testimony. Sabihin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Bago tayo magsalita sa sanlibutan, kailangan muna nating lumakad kasama ni Jesus. Basahin ang mga ebanghelyo, maglaan ng panahon sa pananalangin, pag-aralan ang buhay ni Kristo. Hilingin sa Diyos na baguhin muna ang sarili mong puso, sapagkat ang pinakamakapangyarihang patutuo ay isang buhay na binago ni Kristo. Gumawa ng listahan ng mga taon ipanapanalangin mo, isang kapamilya, isang kapitbahay, isang kaklase, isang katrabaho, isang dating miyembro ng iglesia, isang kaibigan na nangangailangan ng pag-asa. Magsimula sa pananalangin, pagkatapos ay bumuo ng tunay na pagkakaibigan. Ang misyon ay nagsisimula kung nasaan ka. Magbahagi ng isang talata ng Biblia, magpadala ng isang programa ng Hope Channel, mag-anyaya ng isang tao sa pagsamba tuwing Sabat, mag-offer na ipanalangin ang isang kaibigan, magsimula ng isang maliit na grupo sa inyong tahanan. Gamitin ang inyong social media upang ituro ang mga tao kay Jesus. Huwag hintayin ang isang malaking programa. Magsimula sa isang kaluluwa. Habang papalapit ang pandaigdigang pagdiriwang, magkaisa tayo sa pananalangin. Manalangin para sa banal na espiritu. Manalangin para sa inyong iglesia. Manalangin para sa inyong komunidad. Manalangin para sa mga pangalan na nasa inyong listahan. Ang bawat dakilang pagkilos ng Diyos ay nagsisimula sa pagluhod sa Kanya. Sa September 2027, naway ang bawat miyembro ng iglesia ay may madalang isang tao. Dalhin sila sa pagsamba, dalhin sila sa pag-aaral ng Biblia, dalhin sila sa mga pagpupulong ng Ebanghelyo, dalhin sila sa mga maliliit na grupo. Higit sa lahat, dalhin sila kay Jesus. Ito ang tunay na pagdiriwang, hindi lamang ng isang pangyayari, kundi ng mga buhay na ginawang bago kay Kristo. Ang One Voice 27 ay hindi lamang isang kampanya. Ito ay panawagan. Panawagan sa pagkakaisa, panawagan sa pananalangin, panawagan sa pagpapatotoo, panawagan upang ipakilala si Jesus sa sanlibutan. At mahalaga ang iyong bahagi. Kaya ngayon, sabihin mo, "Yes, Panginoon, gamitin mo ang aking tinig. Gamitin mo ang aking tahanan. Gamitin mo ang aking telepono. Gamitin mo ang aking kwento. Gamitin mo ang aking iglesia. Sapagkat kay Hesukristo, ang mga wasak ay maaaring maibalik. Ang mga napapagod ay makakatagpo ng pag-asa. Ang mga naliligaw ay maaaring makauwi. At ang lahat ay maaaring gawing bago." One Voice 27. Ang lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Bigay po natin ang pagkakataon kay Pastor Joey. Ayan. Magandang umaga po. Good morning, Pastor.
Ayan. Morning po, Pastor. Good morning, Pastor Joey. Thank you po sa panalangin, Ma'am Normy. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Tayo po ngayon ay nasaan na ba tayo? Okay, nasa page 251 po tayo, paragraph 1 ng Councils on Stewardship. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Economy from Principle. Okay? At basahin po natin yung isang paragraph na ito. Those whose hands are open to respond to the calls for means to sustain the cause of God and to relieve the suffering and the needy are not the ones who are found loose and lax and dilatory in their business management. They are always careful to keep their outgoes within their income. They are economical from principle. They feel it their duty to save, that they may have something to give. Napakaganda po ng mga pangungusap ni Ellen G. White, mga kapatid. Okay? Ang wika po niya ay nag-iimpuko pang makapagbigay. Okay? Nagustuhan ko po yung huling sinabi niya. They are economical from principle. They feel it their duty to save, that they may have something to give. Ang ekonomiya, mga kapatid, ay hindi lang po ito usaping pera. Kung minsan ay lagi nating inaagnay, pag economy ang pinag-uusapan ay parang pera ang pumapasok sa ating pong isipan. Pero dito po sa konteksto ng sulat ni Ellen G. White, mapapansin po ninyo kung paglilimi-limiin natin, mga kapatid, ito po ay nangungusap din ng ating pagkatao at bilang disipulo ng ating Panginoon. Okay? Pero tingnan po natin, ang isang disipulo ng ating Panginoon ay hindi ibig sabihin kuripot, kasi pinag-uusapan nga yung salitang ekonomiya. Ano ba ang pagkakaiba ng isang kuripot, okay? Pag kumpara dito sa tinatawag nating economical from principle na sinabi ni Ellen G. White. Kung papansinin natin, mga kapatid, ang kuripot po ay parang ayaw niyang magbigay. Okay? Napipilitan kapag nagbibigay. Isa po siyang taong walang prinsipyo. At kapag gumagastos po siya, ay nakabase sa kanya pong mga pagnanasa. Pero sa konteksto ng ating pong pinag-aaralan, ang isang matapat na katiwala ay marunong lang pong magtipid. Hindi dahil po sa ayaw niyang gumastos, kundi dahil mayroon siyang mas mataas na layunin o iniisip na pinaglalaanan. Tila baga ang kanyang pangungusap ay gaya ng pangungusap na sinabi ni Ellen G. White na nagtitipid ako ngayon upang may maibigay ako sa darating na mga araw. Kaya mga kapatid, ang tunay na Christian economy, ating titingnan, ay wala po sa kanyang kaisipan yung mga pangungusap na how much can I keep, kundi ang laging nasa puso po niya, how much can I faithfully preserve so that more can be placed in God's hands. Sa ganitong paraan ay makikita po natin yung pinakaugat ng tinatawag po natin Christian stewardship. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi po pera ang absolute possession ng isang tao, kundi mula rito sa pangungusap ni Ellen G. White, ang mga bagay na mayroon tayo ay entrusted possessions lamang. Hindi tayo tunay ang nagmamay-ari gaya ng lagi nating napapakinggan, kundi ang Diyos talaga ang tunay na nagmamay-ari. Mapapansin po natin sa aklat po ng Gawa,
nagawa ng awit. Okay? Psalm chapter 24 verse 1. Lagi nating naririnig ang talatang ito. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Kaya ang tanong sa atin bilang mga Christian stewards, mga kapatid, ay hindi lamang ano ba ang gusto kong gawin sa perang mayroon ako ngayon. Kundi ang tanong dapat natin ay ano ang nais ng Diyos na gawin sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa akin. Yan dapat ang itanong lagi ng isang matapat na Kristiyanong katiwala ng lahat ng mga bagay. Tingnan po natin ang ilang punto na makukuha natin dito sa maiksing paragraph na sinabi ni Ellen G. White. Una, ang pagtitipid, mga kapatid, ay nagsisimula talaga sa tamang pagkaunawa kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Yes, economy begins with the recognition of God's ownership. Sa aklat po ng Haggai chapter 2 verse 8, nabanggit, the silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Ang katotohanan, mga kapatid, ayon sa talatang ito, ang Diyos talaga ang nagmamay-ari at tayo yung mga katiwala ng lahat ng mga bagay. Ito po yung lagi nating naririnig bilang isang pundasyon ng doktrina ng pagiging katiwala. At kapag pinag-usapan po natin yung theological perspective ng Christian stewardship, ito po'y laging nakaugat sa tinatawag natin divine ownership. Lagi natin napapakinggan sa ating mga speakers yung mga ganitong katagana. Kaya kung ang lahat ay pag-aari po ng ating pong Panginoong Diyos, ang ibig sabihin lamang tayo bilang mga Kristiyano ay hindi nga absolute owner, kundi manager lamang tayo ng mga divine resources mula sa Diyos. Maging yung ating pong pera, yung ating pong mga time o panahon, yung ating pong mga capacity, mga kapatid, ang magandang tahanan na ating pong tinitirhan, bed na ating pong tinutulugan, lupa na kinagtitirikan ng ating pong bahay, o kaya ay negosyo na pinagmumula ng ating pong mga pangangailangan. Maging yung ating mga opportunities, okay? Iniisip na mga opportunities ay hindi po siya independent positions, kundi siya po ay dependent positions. Anong ibig po sabihin nito? Kagaya ng sinabi ko kanina, ang lahat pong ito ay mga entrusted resources lamang. Kaya kapag sinasabi po natin na salitang pera ko to, akin ito, ay kailangan po nating magkaroon ng palibagong mindset, o kaya dapat po nating tandaan, disipin at itanong sa atin pong mga sarili, kanino nga ba talaga nanggagaling ang kakayanan ko para magkaroon nito? Okay, sa aking bang sarili o talagang mayroong pinanggagalingan ng aking kakayanan upang magkaroon ako ng panahon, tahanan, lupa, negosyo, opportunity? So sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, okay? Sinabi po sa talatang ito, at lagi rin na po natin naririnig ang mga talatang ito. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power, giveth thee power to get wealth. Hindi po sinabi sa talatang ito, mga kapatid, na mali yung pagkakaroon ng resources. Kundi ang problema po sa karamihan ay problema po kapag ang mga resources na dumarating sa atin ay tila baga ito na yung umaalipin sa atin sa halip na ito dapat maging instrumento ng pagmimisyon na pinagkatiwala sa atin. Yun po yung problema. Okay. Hindi po yung resources
na ipinagkatiwala sa atin, kundi yung pagiging alipin tayo ng resources na mayroon tayo. Yun po yung madalas o pagkaminsan na nagiging instrumento, no? Okay? Upang hindi natin ma-recognize na ang lahat ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin. Therefore, mga kapatid, kung ating titingnan sa sulat ni Ellen G. White, dahil ang Diyos ang nagmamay-ari, in the context of economy, dapat nating isipin na dapat yung economy ay mayroon dapat kinalaman sa pagsamba sa ating Panginoon. Kung ako man ay nagtitipid, ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa misyon ng Panginoon. Doon pumapasok, mga kapatid, na ang pagiging economical ay nangungusap ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga maging ang paraan ng ating pong mga paggastos, mga kapatid, ay nagpapakita dapat ng mahalagang prinsipyo sa buhay po natin. Kung ang pera pong mayroon tayo, mga bagay na mayroon tayo ay ginagamit lang natin sa luxury o kaya entertainment, ginagamit natin ito sa ating mga personal gratification o kaya unnecessary consumption, ipinapakita po natin na nakasentro po tayo sa sarili sa halip na dapat nating isentro ito sa ating Panginoon bilang act of worship po natin sa Kanya. Kaya nga, kapag natututunan po nating tayo'y mag-budget, mag-control ng ating pong mga expenses, at umiiwas po tayo sa mga tinatawag nating unnecessary consumption upang magkaroon ng resources sa iba, gaya po ng pagmimisyon, evangelism, paglalaan ng tulong sa mga mahihirap o sa mga nangangailangan, sisave ng pananalapi para sa gawain ng Diyos, at ang pananaw po natin, simpleng pagtitipid para mayroong mailaan sa mga ito, nangungusap lamang, mga kapatid, ng economy is an act of worship sa harapan ng ating Panginoon. Ulitin ko po yung sinabi ni Ellen G. White kanina. Sabi niya, they are economical from principle. They feel it their duty to save that they may have something to give. Napakaganda, tandaan po natin ito. Ito po ang magiging bulay-bulay natin sa araw-araw. Mapapansin po natin, hindi po sinabi ni Ellen G. White na they save because they love money. Hindi po niya sinabi. Kundi sinabi niya, they save that they may have something to give. Ang goal po nito, mga kapatid, ay ibig sabihin, economy is generosity. Okay? Yung pagtitipid, dahil mayroon kang magandang layunin, tumutukoy siya sa isang usaping mayroon kang ipagkakaloob, ibibigay. That is generosity. Economy therefore is generosity sa talatang ito. Kita po ninyo yung pagkakasunod-sunod, ownership, stewardship, accountability, and then act of worship. Kaya nga, mga kapatid, kung mali po ang pagkaunawa po natin sa ownership, mali rin po ang magiging pakahulugan po natin sa stewardship. At kung mali po yung paraan ng ating pong stewardship, magiging mali rin talaga ang paggamit ng mga resources na mayroon tayo ngayon. At kung mali ang paggamit ng mga resources, ay naapektuhan ang misyon ng ating Panginoon. At dahil doon, hindi tayo nakapagbibigay na uri ng pagsamba sa ating Panginoon. Okay, yun po yung point number 1. Ano po yung point number 1, mga kapatid? Economy begins with the recognition of God's ownership. Ikalawa, ang tunay na Christian economy ay marunong pong mag-control ng gastos. Economy is
disciplined stewardship. Sabi ni Ellen G. White kanina, keep your outgoes within your income. Okay? They are always careful to keep their outgoes within their income. Lahanin natin mga kapatid, ang income na pinahihintulot ng Panginoon ay hindi po pahintulot para gumastos po tayo ng unlimited. Okay? Income is not permission for unlimited spending. Minsan, o madalas mga kapatid, ganito ang ating mindset. May pera ako, kaya gagastusin ko. Kailan mo kailan mo pa iisiping magsaya? Ngayon na. Habang may pera ka, magsaya ka. Minsan mga kapatid, ito po yung ating mindset. Pero kung ating pong titingnan, sa konteksto lagi ng ating pinag-aaralan, sa Christian stewardship, hindi po ganun ang ating pong pananaw. Kundi ang pananaw ay mayroon akong pera, kaya kailangan kong maging accountable sa paggamit nito. Okay? Laging mayroong goal, laging mayroong layunin. Alalahanin natin mga kapatid na hindi lahat ng kaya po nating bilhin ay kailangan nating bilhin. Kahit marami po tayong pera. Hindi lahat po ng gusto natin ay dapat tayo magkaroon. Okay? Hindi lahat po ng available sa marketplace, okay, ay bahagi ng layunin ng Diyos para sa ating po mga resources, no? So, dapat po nating makita yon. Kaya, dito po sa point number 2, ipinakikita yung kahalagahan talaga ng self-control. Ang economy, mga kapatid, ay laging konektado sa self-control. At ang self-control po ay nabanggit sa Galatians chapter 5, verses 22-23. Lagi nating nababasa, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So, yung self-control at temperance. Kaya ang salita pong temperance, mga kapatid, ay umuugnay siya doon sa self-control. Ibig sabihin, kinakailangan natin magkaroon ng financial discipline. Hindi lamang financial skill, okay? Ito po kasi ay laging nangungusap dapat ng character formation ng isang tao. Ang alalahanin natin mga kapatid na ang taong hindi marunong mag-control ng maliit pong gastos ay maaari po siyang mahirapang mag-control din kapag dumating yung mas malaking resources sa kanya. Sa Proverbs 21:20, nabanggit po, mayroon pong financial foresight dito. Pinapakita yung financial foresight. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Tingnan po ninyo yung financial foresight ng Proverbs, treasure to be desired and oil in the indwelling of the wise. Mayroon pong distinction po ang banal na kasulatan, sangayon sa talatang ito. Wise stewardship versus foolish consumption. Okay, ang wise steward, mga kapatid, sangayon sa talatang ito ay mayroon siyang pananaw. Iniisip niya lagi na ano kaya ang mangyayari kung gagastusin ko ang lahat ng ito ngayon. May darating kayang mga pangangailangan pa. Mas magandang pangangailangan pa. Mayroon kayang mission opportunity na maaari akong suportahan. So, ganun po ang foresight ng faithful stewards. Lagi niyang iniisip yung kapakanan at pagmimisyon sa Diyos. So, sa talatang ating nabasa, mga kapatid, kapag pinag-usapan po natin yung economy, hindi po siya nag-promote ng poverty mentality. Wala pong ganon. Ang economy po dito ay hindi sa usaping wala akong pera kaya hindi ako gumagastos. No.
kundi ito po ay nangungusap na mayroong akong resources, ngunit gagamitin ko ito ayon sa prioridad o priority na ipinagkatiwala sa akin ng aking Panginoon. So, ganun lagi ang economy, Mayroon pong mga taong maliliit ang mga income, ngunit disiplinados sila sa kanila pong paggastos. May mga tao namang malalaki ang income, ngunit ang pakiramdam nila ay laging kapos. Ang issue kasi mga kapatid ay hindi lamang yun sa usaping how much comes in, kundi ang issue lagi ay how much is wisely managed. Okay? Alalahanin natin na ang controlled consumption enslave the hearts. Disciplined stewardship liberates the heart for mission. Kapag kontrolado po ang lifestyle, mas marami pong resources mga kapatid ang maaring mapunta sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa mundong ito. Okay. So, yun po yung point number 2. Economy is disciplined stewardship. Keep your outgoes within your income. Ibig sabihin, self-control and temperance, mga kapatid. Number 3, economy is not the end. It is a means to generosity. Nabanggit na po natin kanina ito. So, nagtitipid tayo mga kapatid, hindi para yumaman tayo, o dumami ang ating pong mga impok, kundi upang tayo magkaroon ng maibabahagi. Okay? Ito po yung prinsipyo ng stewardship. Ito ang pinaka-importanting bahagi po sa quotation ni Ellen G. White na binasa natin kanina. They feel it their duty to save that they may have something to give. Tingnan po natin yung sequence ng talatang ito, nung phrase na ito. Una, okay, saving. Pangalawa, having, and then giving. Hindi po sinabing saving, hoarding, and keeping. So, makikita po natin yung biblical stewardship mga kapatid. Ito po ay nagtuturo o it moves outward, sang-ayon po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Sabi doon, he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang Christian economy, mga kapatid, ay mayroon po siyang missional destination sa bagay na ito. Nangungusap siya ng missional destination. Hindi po natin pinoprotektahan mga kapatid yung resources para maging mas secure lamang ang ating pong sarili. No. Pinoprotektahan po natin ang mga resources na ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon upang mas lalo pong maging available ito doon sa purpose ng ating pong Panginoon. Kaya nga masarap isip-isipin mga kapatid na talagang tayo'y nagtitipid para sa layunin ng ating Panginoon. Hindi po nagtitipid para yumaman at magkaroon tayo ng maraming ari-arian. Alalahanin natin ang pagtitipid ay laging kumikilos o gumagawa dapat sa kakayanan po natin maging mapagbigay. Economy creates capacity for generosity. Halimbawa, tingnan po nga natin, kung ikaw ay kumikita ng 40,000 bawat buwan. Pero kung gumagastos ka naman ng 40,000 bawat buwan din, so wala kang kapasidad para tustusan yung mga unexpected needs na darating. Maging ito'y para sa iyo at maging ito'y para sa mga mission opportunities. Wala. Kasi nga, wala ka namang na-save. Wala ka namang natira. Kumita ka ng 40,000, gumastos ka rin ng 40,000. Pero, alalahanin natin, kung natututo po tayo mag-manage doon sa dapat maiwan,
magkakaroon po tayo ng tinatawag na mga opportunities na dapat salihan. Kapag mayroong pamilyang nangangailangan, mayroon po tayong ibibigay. Pag mayroong panawagan sa evangelism, nandoon tayo, mayroon tayong ibibigay. Pag nagkaroon po ng mga pamamahagi ng banal na kasulatan at nanawagan, mayroon lang tayo for medical distribution, Bible distribution. For medical mission, mga church projects po natin. O kapag nanawagan para sa educational assistance ng ating mga paaralan, mayroon lang tayong ibibigay. Sa panahon ng baha na kailangan ang relief operation, mayroon po tayong ipamamahagi. Mayroon lagi po tayong missionary support kapag marunong tayong mag-manage ng mga resources or financial stewardship na pinagkatiwala nga sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang economy ay dapat lagi nating isipin na nakatutok po ito sa mission strategy. Laging pinaglalaanan yung pagmimisyon ng ating Panginoon. Lagi natin naririnig yung kasaysayan sa Mark chapter 12 verse 41 to 42, yung the widow's the principle, hindi pinag-uusapan dito mga kapatid kung gaano kalaki. Okay? Hindi sinukat ng ating Panginoong Hesukristo ang generosity dahil sa absolute amount ng ibinigay ng mga tao nandoon, kundi sinisukat ng ating Panginoong Hesukristo yung sakripisyo at proportion na pagkakaloob ng tao. Okay? Kaya hindi tanong yung magkano ang mayroon ka, kundi ang laging tanong, ano nga ba ang ginawa mo doon sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. So, lahanin natin ang economy dapat magpropromote po ng generosity for God's mission. Economy protects generosity from being mere emotional. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? May mga taong generous kapag emotional. Okay, pag na-touch yung damdamin, okay, halimbawa mayroon pong nanawagan, na-touch yung damdamin, doon nagkakaloob o nagbibigay. Kapag mayroon pong mga appeal, yan, nagbibigay. Kapag mayroong mga special program, nagbibigay. Ngunit pagkatapos na po noon mga kapatid, wala nang ganon, wala na rin. So, ang tawag po doon ay immature stewardship. Hindi po siya mature stewardship. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang economy na nag-iingat ng generosity ay dapat planned generosity siya. Hindi lamang magbibigay ako kapag may sobra o kapag may nanawagan. No? Ayusin ko ang aking lifestyle, yung aking financial stewardship upang mayroon akong tuloy-tuloy na maibibigay. Ito po ang talagang essence ng economy from principles ang ayon kay Ellen G. White. Economy is generosity prepared in advance. Ang taong marunong magtipid mga kapatid ay may prinsipyo po naghahanda upang maging instrumento siya ng Diyos sa panahon ng mga pangangailangan. Okay. Ano po yung point number 3? Economy is not the end. It is a means to generosity. Point number 4. Economy is a spiritual discipline that reveals our love for Christ and His mission. Ang tunay pong sukatan mga kapatid ng stewardship ay hindi ang laki ng ating possessions, kundi ang lalim ng ating consecrations sa ating pong Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. Napakahalaga po nating maintindihan ang talatang ito. Treasure follows the heart. At minsan mga kapatid, the heart also follows the way we use our treasure. Kapag ang resources po natin ay palaging pumupunta sa self-indulgence, unti-unti po itong nagiging self-centered. Yung ating puso ay unti-unti pong nagiging self-centered. Ngunit kung ang resources ay ginagamit po natin sa pagpapalago at pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa lahat ng mga tao,
Natututo po mga kapatid ang puso natin na maging Christ-centered. Okay? Natututo po ito, yung puso natin na nagiging kingdom-driven centered. God's kingdom-driven centered. Kaya, tandaan po natin, economy is spiritual discipline that reveals our love for Christ and its mission. Ang pagiging matipid ay nagtuturo din sa atin, sa ating puso na pwedeng tumanggi, to say no, ano? Ang Christian life natin, mga kapatid, ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi na yes, kundi minsan ay matutunan din natin bilang isang disipulo ng ating Panginoon ay sabihin natin no, okay? Kundi sa isang dahilang hindi naman kasi kailangan, kaya no muna ako dyan. Pero yes sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga katiwala ng ating Panginoon, kapag tayo'y gumastos ng ating pong pera, dapat hindi po tayo impulsive. Ibig sabihin, walang lugar yung impulsive buying sa ating puso. No to extravagance, ano? No to unnecessary debt. No to lifestyle competition. No to materialistic comparison. Hindi dahil mga kapatid, ayaw nating o kaya bawal nang mag-enjoy sa buhay natin, ano? Kundi dahil mayroon pong mas mataas na purpose kung bakit tayo nagsasabing no for myself but yes for the Lord. Kaya nga ang economy ay laging konektado po sa pagiging alagad ng ating pong Panginoong Hesukristo. Tingnan ninyo ang Matthew chapter 16 verse 24. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Deny himself, self-control, temperance, wise buying, mga kapatid. Okay? Ang tinutukoy ng talatang ito. Kaya ang self-denial ay bahagi po ng discipleship. At ang financial stewardship, mga kapatid, ay isang practical na laboratory para sa ating pong self-denial. Kasi dito po natin natutunan yung hindi lahat ng gusto ko ay kailangan kong bilhin. Hindi lahat ng kaya kong gastusin ay dapat kong gastusin. Hindi lahat ng luxury para sa akin ay tama. Hindi naman kasalanan, ngunit hindi lahat ng luxury ay tama o kay wise para sa akin, ano? Kaya ang tanong ng isang disipulo ng ating Panginoon ay, will this expenditure help or hinder my stewardship of God's resources? Bumalik po tayo doon sa modelo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya po yung supreme model sa lahat ng mga bagay. Sinabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich. Ito po mga kapatid ang gospel foundation ng generosity. Kung tayo man po ay nagiging malayang nagkakaloob ay sapagkat unang nang nagkaloob ang ating pong Panginoon. Hindi tayo nagtitipid upang maging worthy tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo nagbibigay upang bilhin po natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. No, tayo po ay nagbibigay sapagkat si Kristo na po ang unang nagkaloob ng kanyang sarili sa atin. So ang Christian stewardship, mga kapatid, ay isa lamang pagtugon sa biyaya ng ating Panginoon. Okay? Hindi po ito pagkakaloob ng aking sarili at sa bandang huli ay
mamahalin ako ng Panginoon. Hindi po. Minahal ako ng Panginoon, kaya naman ang aking pagtugon sa Kanya ay pagmamahal. Ibinagkaloob ng Diyos ang Kanyang sarili sa akin, kaya nga naman ipagkakaloob ko ang aking buhay sa aking Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang stewardship ay dapat cross-centered stewardship. Sa cross makikita natin ang ultimate economy ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ay hindi po nagtanong, ano ang pinakamura kong maibibigay? No, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili. Kung ang tunay pong Christian economy, mga kapatid, ay naiintindihan natin, magkakaroon po tayo ng financial discipline sa buhay po natin. Bakit po? Kasi ito po ay formation ng self-giving character na nakapattern sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinabi ni Ellen G. White, save so that you may have something to give. Mga kapatid, ang mensahe po ng economy from principle ay hindi po mag-ipon ka para maging mayaman ka. Hindi rin po sinasabi rito yung huwag kang gagastos. Ang mensahe po ay be economical from principle so that you may have something to give. Ang tunay na Christian economy, mga kapatid, ay dapat po nating makita sa usapin po natin ngayong umagang ito. Kilalanin natin ng Diyos ang nagmamay-ari, magkaroon po tayo ng self-control o kaya temperance, panatilihin po natin ang gastos sa loob lamang ng kakayanan. Keep your outgoes within your income, sabi ni Ellen G. White. Maglaan po tayo, magkaroon po tayo ng financial margin para sa mas mataas na layunin. They feel it their duty to save. May pagkakaloob. Gamitin ang resources para sa Diyos at sa mga nangangailangan that they may have something to give. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Magkano ba kaya ang maaari kong ibigay? Okay? Iyan kaya ang ating mga tanong kasalukuyan? O kaya ang tanong natin ay, ano ang maaari kong baguhin sa aking lifestyle upang mas marami pa akong maibibigay? Baka mga kapatid, hindi kailangan dagdaghan ang ating pong mga income. Baka kailangan muna nating bawasan ang mga unnecessary expenses na meron tayo. Baka hindi naman kailangan talaga magkaroon ng malaking blessings. Baka kailangan lang natin maging faithful management of the blessing we already have. Sapagkat ang problema mga kapatid, pagka minsan ay hindi yung salitang wala akong sapat, wala akong kakayanan. Kundi hindi ko pa natututunang pamahalaan ng tama ang mayroon ako na ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Lalahanin natin na ang economy na walang generosity ay maaring maging hoarding. Ang generosity na walang economy ay maaring maging unsustainable. Kaya dapat pagsamahin po natin ang mga ito. Economy plus generosity equals God's kingdom-driven stewardship. Maging economical po tayo, not because we love money, but because we love Christ. Okay? Mag-save tayo not merely for ourselves, but for God's mission. Imalis natin not merely for security, but for God's service. Magbigay po tayo not to purchase salvation, but because salvation has already been given in Christ. Sa huli, mga kapatid, ang pinakamahalagang bagay na maaari nating i-save ay hindi po pera, hindi po ari-arian, hindi po investment. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano po natin gamitin ang bawat resources na ipinagkatiwala ng Diyos para sa kanyang kaharian at sa kaligtasan ng mga tao. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Happy God First Morning. Amen. Maraming salamat po, Amen. Pastor. Maganda Praise the tayo Lord. po, Pastor. Ngayon po, mga kapatid, tayo po ay dadako po sa atin pong Acts Prayer.
Pero bago po yun, tayo po muna ay magkakaroon ng silent prayer for 1 minute. And tayo po yung magpapatuloy. Ang adoration po and confession ay pagkakaloob po ni Pastor Rachel. At ang confession and thanksgiving ay thanksgiving and supplication ay pagkakaloob po ni Pastor Archie. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila po at mapagpala po naming Ama, ang papuri, walhati, dakila, sa inyong banal na pangalan, ang aming pinagkakaloob sa umaga pong ito, ay binigay sa amin upang kami magpuri, sumamba sa inyong dakilang harapan. Tingnan na kayo. Dakila naming Ama ay pakabuti, aming buhay, kayong gumagabay, ala, ingat sa amin sa araw-araw. Aming pinapasalamatan ng mayaman na pamatubay, papala na aming tinatamo. At niluwalhati po namin ang iyong banal na pangalan, panibagong karanasan, panibagong mga aral na aming natutunan. Sa umagang ito, aming pong ang araw-araw na buhay bilang oras na ito, dakila Ama, kami lumalapit. Kaming nilalapit po na biningi kami ng inyong patuloy na pagpapatawad. Kami po ay kukulang ng sananang nakagawa sa inyong harapan. Kami inyong patawarin, Ama. Tulungan na aming masunod ang inyong banal na kalooban. Lumakad sa ayon sa inyong mga kapatan. Patuloy na mamuhay ang ayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan kami, patuloy Ama, nagupay, alaban sa aming mga kukulang na ito. Ayon sa inyong biyaya, sa inyong presensya, kayo ang patuloy na tulong sa amin. Pamakalakad at pamakalakad sa inyong kalooban. Maraming salamat po Ama sa pagpapatawad. Maraming salamat sa akturan. Patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Sabihin niyong alalayan habang kami bumuhay sa lupang ito upang sa amin kung patuloy na paglago makita ang likas at ang karakter ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po Ama. Bigyan at pag-ibig sa amin. Sa pagpapatuloy po, Panginoong Diyos, ng aming pong panalangin sa umagang ito, aming pong pinasalamatan ang inyong pong biyaya na pinagkaloob sa amin ang aming tagapagligtas. Biyaya din, Panginoong Diyos, na binigyan niyo po kami ng kapatawaran at kaligtasan sa aming pong buhay sa pamamagitan ng aming tagapagligtas sa Kristo. Salamat din po, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob din sa amin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang patuloy na ikaw ang aming pong uunahin sa aming pong buhay, sa mga maliit na desisyon, ay kayo ang aming pong susundin at kayo ang aming uunahin. Salamat din po, Panginoong Diyos, na ipinagkaloob niyo po sa amin na sa mga hamon, buhay, pananampalataya, ay kami po ay tutugon at magre-reflect ng inyong kabutihan at pagmamahal sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, na inyo pong
kaming pinatawad, pinakinggan ang aming kahilingan na ilalapit namin sa inyo sa umagang ito. Ami pong iadalangin ang ami pong pastor na si Pastor Tautaw sa kanya pong paglilingkod ay patuloy na kayo po ang magbibigay sa kanya ng kalakasan at wisdom, kaalaman upang ang kanyang paglilingkod ay maging pagpapala sa mga kapatid na kanyang pinaglilingkuran at madala sila sa mataas na antas na pagkakilala sa inyo at paglilingkod. Si Rain de Leon, amin din pong iadalangin na patuloy kayo din ang sumasa kanya upang siya din po ay patuloy na maging pagpapala sa kanya pong pinaglilingkuran at sa kanya pong malalim na pagkakilala at commitment sa inyo. Patuloy na kayo ang maitaas sa kanya pong paglilingkod. Ganon din po si Pastor Rachel Capobres ay amin din pong ialapit sa inyo na patuloy na kayo din ang manguna sa kay Pastor Capobres sa kanya pong paglilingkod at madala din sa mataas na antas ng maturity ng pagkakilala at paglilingkod ang mga kapatid na kanya pong pinaglilingkuran, Panginoong Diyos, dahil kayo po ang sumasa kanya sa kanya pong ministeryo sa inyo, Panginoon. Si Normita Baron, kami din pong iadalangin na patuloy din po kayong magkaloob sa kanya ng banal na espiritu at wisdom na mula sa inyo upang patuloy na maging good steward sa inyo, Panginoong Diyos. Nandaluyan ng kaligtasan ng pagkakilala sa inyo, Panginoong Diyos, sa kanya pong pinaglilingkurang. Kami din pong iadalangin si Pastor Joey de Ocampo, sa kanya din pong panguna sa aming area, chairman sa area 4. Ay patuloy din po kayong magbigay sa kanya ng kapangyarihan, banal na espiritu at wisdom, knowledge mula sa inyo, Panginoon, upang kami, kanyang pinangunahan ng mga pastor, ay madala din sa pagkakaroon ng dedication and commitment sa inyo pong pagkatawag sa amin bilang mga pastor. Pagpalain niyo po siya kasama ang kanya pong buong pamilya. Ganoon din po ang mga nabanggit ko pong mga prayer focus sa umagang ito, Panginoon. Kayo nawa ang maitaas sa kanila pong paglilingkod. Amin din pong iadalangin ang God First Morning and Missional Evening, Panginoon. Nawa akayin niyo po ang amin pong mga mahal na mga kapatid na hindi pa namin nakasama, na sila din po ay inyo din po silang tutulungan at pagpapalain din naman, Panginoon. Katulad ng amin natanggap sa paggising, sa pag-join dito, marami kaming mga pagpapala, mga reminder, mga spiritual na mga mensahe na nagbibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya. Nawa, ganoon din sila, Panginoon, na inyo din po silang pagpapalain upang sa sunod na mga gabi, araw ay amin po sila makasama tungo sa paglalago ng aming pong pananampalataya at relasyon sa inyo. Amin din pong idalangin, Panginoon, ang CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder. Itong program na ito, Panginoon, nawa ito din ang magbukas ng mga puso ng mga kapatid sa pagkakaisa tungo sa programang ito, na lahat kami ay tinatawagan na maging builder para sa inyo pong mission. Nawa ay kayo po ang mangusap sa amin upang magkaroon ng commitment ang bawat pamilya o individual na mag-commit sa programang ito upang maitayo na ang inyo pong CLPM Headquarters, Panginoon. Hindi naman po ang permit na wino-work out, Panginoon, sa building headquarters ay nawa ay inyo pong ipagkaloob na mag-grant na po upang masimulan na ang paggagawa ng inyo pong headquarters, Panginoon.
Amin din pong yadalangin ang One Voice 27 launching on September 5, Panginoong Diyos. Nawa ay mahimok ang mga kapatid sa buong CLPM ng mga bawat iglesia o individual na suportahan ang One Voice 27. Nawa kami, Panginoon, ay magkakaisa, isang boses, isang misyon, isang Panginoon na tumawag sa amin upang amin po itong isusuportahan at ikakalat ang mensahe ng One Voice 27. Naway maging pagpapala sa bawat iglesia ng buong teritoryo ng CLPM. Maging meaningful ang aming maging karanasan sa 27, Panginoong Diyos. Dahil kayo ang nagpaunawa sa amin at kayo ang tumawag sa amin bilang isang iglesia. Amin din pong yadalangin ang 5 years discipleship framework. Ang framework program na ito, Panginoong Diyos, ay amin pong yadalangin ang K-Group Tabon, Mabalakat, sa kanila pong Discovery Bible Study. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang aming pong kapatid, mga leader na nauna sa programang ito. Magkaroon nawa ng malalim at pag-uugat at commitment, dedication sa programang ito upang maisabuhay at marami pong maging pagpapala at lumago ang inyo pong gawain, Panginoong Diyos. Dalangin din po namin si Brother Im Maglunso. Ay amin pong dalangin at nakikiramay po kami sa buong pamilya, ang comfort ng Banal na Espiritu, ang kanila pong maranasan. Ang Banal na Espiritu din ang magbibigay sa kanila ng kaunawaan na ang buhay namin sa mundong ito ay pangsamantala lamang. Kaya ang aming pag-asa ay aming pong i-anchor doon sa aming tagapagligtas na upang sa kanyang pagdating ay muling bubuhayin aming mga mahal sa buhay at sama-sama kaming manahan sa langit na hinanda ng aming Panginoong Diyos. Kaya nawa ang Banal na Espiritu patuloy na mag-comfort kasama ang mga kapatid, ang aming pong kapatid na si Brother Eddie M. Maglunso. Amin din pong yadalangin ang kagalingan at karamdaman, Panginoong Diyos, sa aming pong mahal na mga kapatid na nakaranas ng kagalingan at karamdaman ay maranasan nila ang kagalingan sa oras na pong ito. Si Brother Elijah Manalos, Lori Lacchita, Jerry de la Cruz, Wilfredo Nipo Municino, Marcos Espiritu, Aida Santos, Daniel Salvador, Ori Galang, Charlie Manukay, Marlita Fernandez, John Lilis, Bibi Vilapinto, Pili Cuchico, Pedrito de la Cruz, Rilin Gardosi, Joy Araza, Charito Almario, Arnel Santos, Renilin Salinas. Panginoong Diyos, ang aming pong mga kapatid na aming pong binanggit na itinataas sa inyo sa harapan, ay sila po ay kumikilala na kayo ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan at ang karamdaman ay sa pamamagitan ng inyong pong haplos at ng inyong mapaggaling na kamay sa kanila pong katawang lupa ay magkaroon sila ng kapayapaan at kagalingan sa kanila pong pangangatawan, Panginoong Diyos. At amin po itong pinanampalatayaan, Panginoon, na inyo pong pagkaloob sa kanila ngayon, ang kagalingan, ang kanila pong maranasan mula sa inyo, dahil hinihingi namin ito hindi sa aming pong karapatan, kundi sa aming tagapagligtas na Kristo. At aming pong pananampalatayaan, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa amin ngayon ang kasagutan sa mga oras na pong ito sa aming pong mga kahilingan. Ito po ay aming hiling at dinadalangin sa aming tagapagligtas na Kristo. Amen. 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 Amen.
Amen. Nung lahat, Kita mo Mio. Kapag kay Correct, Irish. Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya Tayo po ay manalangin. May naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay nakapaglaan ng aming pong matapat na pagsamba sa inyo. Nakapag-aral po kami ng inyong mga salita. Napagbulay-bulayan po namin, Panginoon, ang inyong pong kabutihan. At minsan pa ay hinamon po ninyo kami sa umagang ito, na kami po ay maging mabuti ninyong katiwala. Kung anong mayroon kami ngayon ay hindi para sa amin, kundi para sa inyo pong kaharian, para sa inyong misyon, para sa pagpapalaganap ng pabalita ng kaligtasan. Kaya ang amin pong hiling, Panginoon, kung kami man po ay inyo pong pinagkakatiwalaan ng salapi, matutunan po namin magtipid para sa inyo pong kaharian, magtabi para sa inyo pong pagmimisyon. Hindi puro para sa aming mga self-gratification, para sa aming po mga self-comfort, kundi alang-alang sa inyo. Aming pong Panginoon, na una nang nagkaloob nga po ng kanyang sarili
upang turuan din po kaming maging mapagkaloob para sa inyo. Sa maghapong ito, Panginoon, ay amin pong itinatalaga ang amin pong buhay sa inyo. Bagamat masungit ang panahon, maulan, umaasa po kami na ang inyo pong mga piling anghel ang siyang mag-iingat sa amin. At saan man po kami tumungo, maging ligtas po kami, dakilang Ama. At ang aming pong panalangin, puspusin kami ng Santong Espiritu. Balutan po ninyo kami ng inyo pong katuwiran upang kami po huwag magkasala laban sa inyo. At matuntun lamang po namin ang inyong kalooban na patuloy nagbibigay karangalan sa inyo pong banal na pangalan. Panalangin din naman namin na sa aming pong paggawa at paghahanap buhay, masumpungan po namin ang masaganang pagpapala na siyang sasapat ng lahat ng aming pong pangangailangan. Matustusan kami at gamitin din po ninyo kami, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala para sa marami, sapagkat ito po ang nais po ninyo sa amin na inyo pong mga anak. Gawin po ninyo kaming matapat na katiwala sa lahat ng mga bagay upang maibigay po namin ang pinaka-the best sa aming pong buhay para sa inyo na aming pong Panginoon. At ngayon, mga minamahal na mga kapatid, sa katapus-tapusan, mga pakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Joey. For spiritual message. Po. Salamat po, Amen. Pastor Joey. Amen. Ginoon. To God be the glory. All things new. Amen. Hope starts here. Ingat po kayo sa buong maghapon. Bye-bye po. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye. Ginoon. Bye. God bless Brother Edmond. Thank you. Brother Edmond. Salamat po, Bishop Pastor Lupati ng Puri. Pastor Joey sa message. Pastor Joey. God be the glory. Thank you po. God bless everyone. Joey. Ganda. Birthday po. Thank you so much. Happy Kuya Monchi. birthday, Brother Moises. Ay, happy birthday po. Mary. Kantahan po natin. Happy birthday po, Kuya Monchi. ba ni Brother Thank you. Ay, kantahan po muna natin si Brother Moises. Birthday niya pala. Kahit maulan, mag-iimbita yan. 40 years old na po ba? 39 po. Happy birthday Ay, to you. 39 pala, 39. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey, Brad. Pag-pray po natin. Brother Moises. God be the glory. Elvin. Huwag ka nang Pag-pray po natin mga kapatid. Thank you. Brother Edmond, Let's pray. brother. Nanami, ilagay mo na lang sa gawain. God bless po. Ayan. Teka, pag-pray muna natin si Brother Moises. Sige po, pag-pray po Sige natin po, si Brother Pastor. Moises. Thank you. Sige po. Panginoon naming Diyos, ng tahanay na sa mga langit, ibinabalik po namin ang papuri at pagsamba sa inyo. Dahil kayo po ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa araw pong ito ay dumating ang kaarawan ni Brother Moises. Sa mga nagdaang mga araw at panahon, dakilang Ama ay naging mabuti po kayo sa kanya at maging sa buong sambahayan.
pinagpala po ninyo, iningatan po ninyo siya at pinagkaloob ang matibay na pananampalataya, higit sa lahat masiglang paglilingkod. Muli po namin siyang inilalapit sa inyo sa mga oras pong ito. Hangarin po niya, Panginoon, na mailaan ang kanyang buhay para sa inyo at ang kanyang buong sambahayan. Ang tangi po namin panalangin sa umagang ito, ipagkaloob pa sa kanya ang malusog at malakas na pangangatawan. Mahabang buhay, kung magkagayon, mailaan niya ito para kayo ay paglingkuran at ingatan ang sambahayang inyo pong pinagkatiwala sa kanya. Dalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng kanya pong gagawin ay mapunan po siya ng inspirasyon ng inyo pong banal na espiritu. Sa lahat ng kanya pong mga pagpapanukala, ang karunungan po ninyo ang kanyang tanggapin upang sa lahat ng ito, Panginoon, ay maibalik sa inyo ang papuri at pinakamataas na pagpaparangal. Dalangin po namin na ilayo po ninyo siya sa pagkakasakit at sa kanya pong paggawa araw-araw ay masumpungan ang mga pagpapalang sasapat sa kanya pong sambahayan at pagpapalang maibabahagi para sa pagmimisyong inyo pong ipinagkatiwala sa kanya. Panginoon, kayo po ang maging kagalakan niya sa bawat araw. Maging pag-asa po niya sa lahat ng hamon ng kanyang buhay. Maging kalusugan po niya sa kanya pong mga paggawa. Maging tagumpay po niya kayo, dakilang Ama, sa lahat ng kanya pong pagpapanukala at mga pangarap sa buhay. Kung magkagayon, ang buhay na inyo pong pinagkatiwala sa kanya ay buhay na laan lamang para sa inyo. Kayo po ang makasama niya sa lahat ng mga araw na darating sa kanya pong paglilingkod sa inyo at paglilingkod sa kanyang sambahayan at paglilingkod sa komunidad na kung saan inyo po siyang tinawagan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Happy birthday, Brother Moises. Amen. Amen. Happy birthday, Brother Moses. Okay, bye-bye. Ingat-ingat. Kumanta-kanta pa ako, nakamute pala ako. Pwede pong ulitin. Happy birthday, Brother Moses. Thank you very much po, Pastor Ulitin na lang Joey. po, Mga solo. kapatid. Follow po yung ating blowout. Happy birthday. Ayan, sagot ni Brother Esmin. Ang iyong handa. Dadalhin ko po doon sa mga nalabi. doon sa karamihan. Brother Edmund. Morning po. Kuya, salamat po. Brother Esmin, good morning sa iyo. Brother Esmin. Ate Mary, salamat po. Welcome. God bless. Po kayo. Okay po. Ate Mary, birthday ko. Birthday, Brother Moses. Ay, Ate Irma, salamat po. Happy birthday. Ay, thank you po. Kahit pugo lang. Irma, good morning. Good morning, Sister. Kung walang buhay na pugo, itlog na lang ng pugo. Birthday, friend Moises. Pinupugo na lang po. Si Jairel. Parang wala si Jairel, ano? Tsaka si Brother Romelio, ba? Tamaan. Oo nga, wala yung mag-ama. Oo nga, wala sila. Wala din si... Wala May patay kasi si Nenen. Baka nandun sa patay, may patay sila. Malulungkot po yung mga manok ngayon ah. Ay, oo nga pala. May patay nga pala sila. May patay sila. May patay pala sila. Oh. Pakikirami po mga nabila. Lolo ni Romel. Baka nandun sila ngayon. Okay, Brother Edmund. Nakalimutan. Bilang na, bilang. Bilang na po, bilang. Bilang. Salamat po sa mga minsan kay Joy, mga kapatid, kaya din sa Facebook. Tayo ay magsa-shutdown na muna. Brother Edmond, lalo kang pumupugi. Ay, salamat po sa Panginoon. Praise the Lord. Babalik na po ako next week. Babay po sa inyo. Ingat ka, ingat ka. Brother Edmond, ingat ha. Walang pasalubong. Basta
Dumating ka ng ligtas. Yeah, salamat po. Yes. Sa inyo. Ingat po sa maulan na araw. Okay po. Ingat po kayo. Magsa-shutdown na tayo mga kapatid. In 5, Bye-bye. Oh, brother Melvin. 3, 2, 1. Bye-bye po. Ayun, wala.